Welcome to my full travel vlog, Jake Quinn YouTube channel. Today is March 25, 2025. Kain po tayo mga kawon. This is my hotel breakfast. Today travel schedule mga kawon ay babalik po ako sa aking kaibigan for my music demo and music collaboration. Maghahanda lang po ako mga kawon at diretso na po ako doon sa bahay nila. Salamat sa pagsubaybay at nandito na po ako. This is Jake Quinn, mga kawon. We're here setting up for a music collaboration. So dinala ko yung gamit ko dito for collaboration. Ayan. So ang tabayanan po natin dito po sa residence, Baula Residence. Kuya Bin is here. One of my mentor. Mentor natin yan sa music. So busy po kasi ang mga anak na babae ng kaibigan ko. Sila ang original na ini-invite ko for my music collaboration. Pero dahil wala sila, yung isang anak na lang nila na lalaki. So demo po ito para malaman po nila kung ano yung ginagawa ko sa live streaming. Take my love, make unto the field. So habang may kumakanta ay kinukulit ko po tong aso nila. Ito po yung aso ni RB, yung naging semi-finalist ng second season ng TNT Showtime. Matcha daw ang pangalan nito eh. Nagkataon mahilig din ako sa aso kaya kinukulit ko. At dahil maaga po ako natapos for today's schedule, ay naglakad-lakad po ako para magpa-laundry. Panay po ang reklamo ko dito dahil mahaba-haba na po yung nilakad ko, wala po akong nakitang laundry shop. Kaya umuwi na lang ako at the following day na lang ako nagpa-laundry. Balik tayo kasi walang laundry dito. Palalakarin ako ng malayo. Magaling mag-recommend ah. The following day, March 26, 2025, lilipat po kasi ako ng hotel sa Las Piñas City. Kaya bago mag-check out sa aking hotel at 12 noon, dumaan muna ako sa aming church dito sa Parañaque City. At para dalawin na rin ang aking mga spiritual advisor and friends. This is my home for the past 15 years ago. So, this is a surprise visit from Jake Quinn. Ayan po. So, kasalukuyan nandito po tayo sa Valley 2, San Bartolome Street. Malaki tong Valley 2 eh. Pero ito yung daanan papuntang San Bartolome Street. One of my home. Yun. Kukumustahin ko po sila. So, ito po yung mga homes dito. Yan po. See the street. Kung totoo nga. San Felipe. San Bartolome. So, ganito po yan. I just remember mga kawon, kapag pumupunta po ako dito ay bumabaha po yan dito. I don't know ngayon pong panahon kasi inayos na nila yung kanal doon eh. Siyempre meron ng pagbabago oh. Mataas na po yung mga bakod. Ayan, tsaka yung gate. Oh, nakabukod na pala to. Ayan. Grabe, kaganda na ng gate mga kawon. At dahil bukas ang gate ay malaya pong nakapasok ang mga magagandang loob. Ito po pala ang Lord of the Harvest Tabernacle na aking sinasambahan. Matagal po akong naglingkod dito kay Lord mga kawon. At yung puno ng mangga, dyan po ako umaakyat. At sarili kong gawa ang panaflex signage. Kakatok lang po tayo mga kawon. Tao po! Yun mga kawon, nandito po ako sa paborito kong isa sa mga friend ko dito, kumpare Pastor Ernie. Ay lang po dyan. Sister Josie, yan. After 4 years pandemic, so nakapasyal po ako dito. Talagang pinilit kong isali sa itinerary ko. Yan lang po. Kerin me na room. Oh. Ayan po, Sister Josie, tinitor ako. Ate Josie, hindi na nagbaba dito? Alam niyo po ba mga kawon, dito ako na side natutulog. Dito ako na side natutulog. Ayan. Tapos yan, so much yan. Tsaka yung foam ko. Ito si GE. Lah, si GE to? Tumayo ka nga? Si GE. Yan po mga kawon, kasalukuyan po tayo nandito sa bahay Anong ng oras? aking mahal na pastor. Pastor Rudy, ano po yan? Pa South Korea po yan. Oh. Yan. Thank you, welcome Jake, welcome. Okay. Nakabisita po ako. Pagdating mo,
Salamat. Opo. Uli, LHD Oo. family. LHD family din si Mama Ninit sa kabila. Binigyan ako ng pambaon papuntang Tagaytay, oh. Kasi check out ko maya-maya mga 12 p.m. 12 p.m. dito, 12 noon. Yan, papuntang Tagaytay. Magkasunod lang tayo. Yo, what's up mga kawon? Lipat po tayo ng hotel doon po sa Puti Alabang near Christ the King. So, goodbye Parañaque and welcome to Las Piñas. Nakatatlong sakay po ako dito ng jeep at ang init sobra. Kabisado ko po ang lugar dito pero medyo nalito lang po ako. Yes, thank you so much Lord. Dahil po mga kawon, lumipat po ako ng hotel from Oyster papunta ditong Red Doors near Christ the King. Alam niyo po mga kawon, it's halos 1 hour po akong palaboy-laboy para mahanap ko po yung address ng Red Doors po dito sa Pamplona, Las Piñas, yung near Christ the King. Hindi ko po talaga ma-identify, pati yung contact number, mali po yung contact number na nailagay ko sa Agoda. Kaya po sobrang maiyak-iyak po ako na nakita ko po yung address, yun pala ay Arpad Apartments po dito sa near Christ the King, Las Piñas. And thanks God kasi halos maubusan na po ako ng energy sa itong schedule ko po ay papunta po ako ng Tagaytay. Kaya po nagmamadali din ako, sad to say, sakto lang naman yung 2 PM na kararating ko po dito sa Red Doors Arpad Apartments. So, ang hirap kasi hindi po mali po yung binibigay na address sa akin ng Google eh. Kaya Trinidad Street, tinuturo ako dun banda sa may Pamplona Medical Center. So, kung near Christ the King naman, wala namang saktong address na sa looban at mali yung contact number. And thanks God dahil sa Arpad Apartments na landmark or clue ay talagang nakita ko po itong Red Doors na sa looban po siya ng subdivision. Tour ko po kayo, pansamantala. Ito po yung Red Doors. Mayroong upuan. Ayan po. Meron naman po siyang TV. Meron pong free wifi. So, ayan. May cabinet naman po siya. Ayan. Yes mga kawon, just want to go to Tagaytay for this afternoon. Time check is 2 PM. So I hope na meron pa po akong maaabutan po doon. Then take a look outside. Yan. Yan. So ganito po yung sitwasyon ng accommodation po nila dito mga kawon. Yan, medyo makipot po yung daanan, wala po silang elevator dito. Kaya pinapaabot ko ang aking review sa accommodation na ito doon sa Agoda Apps kung saan ako nag-book. Sana maayos po nila yung Google Map at specific address and landmark. Syempre yung contact number po, higit po yan sa lahat. Dahil hindi po updated. Trinidad Street. Malayo-layo kayang lakarin mga kawon kasi nasa looban. Flexing to you the Christ the King Paris. Ito po yung nasa loob. And then the Trinidad Street is over there. And sa Puti Alabang is outside of this Christ the King Parish. Yan. Nandito po tayo sa labasan at makikita po natin ang Christ the King Medical Center. Kung sa kanto sana ay mayroong signage na Red Doors, di sana ay madali kong nahanap. Biruin nyo mga kawon, nakailang sakay po ako ng tricycle mula Pamplona Medical Center hanggang Christ the King Medical Center. Tapos ang layo niya ay 150 meters. Aba, nakakapagod po yun lakarin, nahila-hila mo yung bagahe at ang sobrang init pa. Tapos tatanungin mo yung mga tao, wala po silang alam sa Red Doors. Ngayon po mga kawon ay dumating po tayo sa Tagaytay. 2 hours din ang biyahe from 3 PM. Nakarating po tayo ng 5 PM. Ewan ko ba kung meron pa akong aabutin nito at matatanang ko pa ba ang Taal Volcano. Picnic Grove po ang ating destination ngayon. Kasalukuyan po tayong sakay ng tuktok tricycle po ito. 80 pesos po ang bayad. Kung tutuusin mula Olivares, malapit lang po talaga. Pero nakakasyak po ang bayad dito. 80 pesos po talaga. Sa wakas mga kawon, nandito na po tayo sa Picnic Grove. 70 pesos po ang entrance dito. Way back 20 years ago mga kawon, 20
20 pesos lang po ang entrance dito. Ngayon ang mahal na po talaga. Well, at last mga kawon, at 5 PM nakahabol po tayong pumunta ng picnic group at medyo maliwanag-liwanag pa eh. Yun. Tsaka meron sila ditong tinatawag na Ferris wheel. Oh. Yan. This is outside picnic group. Yan. Marami pang tao eh. At napaka-cool ng hangin dito. Pong bago dito, meron na po silang mga restaurant dito. Yan. Bakit ka ng kabayo? Bago yung exam. And here we go. It's inside. Sa color black, maaari lamang po ipakilala dito sa Park Administrator's Office. Salamat po. Meron pong nawalan ng sling bag. Mga kunting lakad lang po mga kawon papunta sa looban. And you will see the beauty of Taal Volcano. Picnic Grove is one of the beautiful spots para masilayan po natin ang volcano dito. Kanina-kanina lang po mga kawon ay makulimlim. Ngayon po ay medyo uminit kaya makikita nyo po napakaganda. I love Tagaytay! See? That's Taal Volcano. Well, actually, you know mga kawon ay nakatawid po ako dyan sa isla na yan. Yung makita mo yung parang pyramid na bundok, hindi yun po yung totoong bulkan. Yung totoo pong bulkan ay yung nasa gitna po na nakyat namin sa pamamagitan po ng kabayo. Yun. Tsaka may craters po dyan. Marami pong mga steam na lumalabas sa paanan po ng bundok na yan hanggang paakyat. Yan. Well, at 5 PM of March 26, 2025, so marami pa rin taong pumupunta dito. The problem is, medyo against the light po tayo kapag magpipicture eh. So, ang mahalaga ay sa nakabidyo po tayo. Yan. See? From here, meron po tayong aakyat ang view deck dito. Yan. And this is the best for our reels video or short video. Yan. So maraming pong pagbabago ngayon sa Picnic Grove at gumanda po siya. Yan. So, here. Dito po mga kawon ay bumaba lang po ako ng saglit, nag-ikot-ikot at gumawa po ako ng mga transition videos para sa music. So far so good, so cool. At hindi na rin po ako nagtaga dahil magkukulimlim na po at wala na po akong oras mga kawon. Pasensya na po. Goodbye muna Tagaytay Picnic Grove. Mga kawon, nandito pa rin po tayo sa harap ng Picnic Grove, Tagaytay. Alam niyo po ba, sasakay sana ako nitong tricycle na yan, no? Papunta ako ng Starbucks sa downhill. Downhill doon. Yan, sakay tayo ng Starbucks downhill kasi 80 pesos talaga yung pamasahe nila dito minimum eh. Wala tayong magagawa dyan kasi ganito yung sistema dito ng mode of transportation. Kapag antay naman tayo ng jeep, although mapamura tayo, ay baka mapapamura tayo, maabutan tayo ng gabi. Yung destination po nito ay pabalik po ng Olivares. Yung downhill Starbucks ay nasa kalagitnaan po. Pero yung pamasahe dito po sa Tuktok Tricycle ay talagang 80 pesos pa rin. Honestly mga kawon, sobrang dollar po ang pamasahe dito. Kaya nakakawalang gana po talaga mag-tour kapag ganito, only in the Philippines. But anyway, so the last spots of my journey on this March 26, 2025. So, ayan po. So, take a look. The Starbucks here. Ayan. See? Here at silipin po natin yung Starbucks nila po dito. So, hindi naman matao sa baba, no? Sa taas yung medyo matao. Then, medyo maliwanag pa po. Yeah. So later, let's have a coffee here. Ay, no, swimming pool, no? Wow! Let's have a kape-kape. And
Starbucks here downhill. Yan. Pasok po tayo mga kawon dito po sa Starbucks ng Tagaytay. Minsan lang naman tayo mag-Starbucks kaya pagbigyan na po natin ang sarili. Yun na po yung tinry niyo, yung white chocolate. Apo, tatry ko na po yan. Yun, yung tol. Hot po. Hot, yung hot, but something hot. Ito? How much this one? 15 pesos lang po yung difference. 15 pesos? Ayan na lang. Yung the best na. Ano yung gusto yun? Jake. Hahanap muna ako ng place mga kawan while waiting for my coffee. Siyempre, i-check ko na rin yung area nila dito. Spacious pa naman at wala masyadong tao. Meron silang balcony dito pero hindi ko feel. Kaya look at mga kawan yung napili kong place. So, order na po tayo. This is a white coffee caramel. Hindi na rin po ako nagtagal sa Starbucks ng mga kawon at umuwi na rin po ako. Here at Olivares, Tagaytay, umorder muna ako ng Indian food. Masarap po ito mga kawon. Yeah, I have a take-out beef biryani since magsasarado na po sila. Pwede kong kakainin outside kasi meron silang table dyan. Beef biryani here at Tagaytay, Olivares. Hindi na rin po ako nagpatumpik-tumpik mga kawon at kinain ko na po kasi sobrang gutom na rin here at Kimo Shawarma. Along the highway lang po ito mga kawon. Try to visit and I know you will love it. After this mga kawon, sumakay na po ako ng bus pauwi pabalik sa aking accommodation. Maraming salamat po.